Napapansin mo bang lalo nang nagsisiksikan o bumabaluktot ang mga ngipin mo? Baka iniisip mo, okay lang yan. Ganyan na talaga ang ngipin ko simula bata. Pero alam mo ba na ang baluktot ng ngipin ay hindi laging simpleng problema sa itsura? Sa ilang tao, maaari itong makaapekto sa pagmuya, paglilinis ng ngipin, kagat at kalusugan ng gilagid. At ang mas nakakagulat, may iba't ibang dahilan kung bakit nagiging baluktot ang ngipin. Kaya bago mo balewalain ang kondisyon ng iyong ngipin, pakinggan muna ito. Kumusta? Welcome back sa ating channel. Kung ikaw ay may siksikan, nagsasapawan, may pagitan o hindi pantay na ngipin, maaaring pamilyar sa iyo ang ilan sa mga pag-uusapan natin ngayon. Hindi ibig sabihin na kapag baluktot ang ngipin ay mayroon ka ng malubhang sakit. Pero mahalagang malaman kung bakit ito nangyayari at kailan kailangan ng dental checkup. Isa, genetics. Baka namana mo ito. Unang dahilan, genetics o heredity. Kung maliit ang panga, ngunit malalaki ang ngipin, maaring kulang ang espasyo para magkasya ng maayos ang lahat ng ngipin. Kaya ang resulta? Nagsisiksikan, nagsasapawan, o nagiging baluktot ang mga ngipin. Kung ganito rin ang naging problema ng iyong mga magulang o kapatid, posible na may genetic component din ito sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na wala nang magagawa. Maaring suriin ng dentista o orthodontist ang alignment at bite at magrekomenda ng angkop na treatment gaya ng braces o clear aligners, depende sa kondisyon. 2. Matagal na pagsuso ng hinlalaki o pacifier. Kung bata pa, normal na maaring magkaroon ng ganitong habit. Pero kapag nagpapatuloy ito ng matagal habang nade-develop ang ngipin at panga, maaari nitong maapektuhan ang normal na alignment. Halimbawa, maaring maitulak ang ilang ngipin pasulong o maapektuhan ang pagkakagat. Kaya mahalaga ang age-appropriate dental guidance at maagang pagtigil sa habit kung kinakailangan. 3. Maagang nawala ang baby teeth. Ito naman ang madalas hindi naiisip ng mga magulang. Baby teeth lang naman yan. Papalitan din. Totoo na mapapalitan ang baby teeth, pero may mahalagang role ang mga ito. Kapag masyadong maagang nawala ang isang baby tooth dahil sa pagkabulok o injury, maaring lumipat ang katabing ngipin papunta sa bakanteng espasyo. At kapag dumating ang permanent tooth, maaring kulang na ang space nito. Resulta? Pwedeng magsiksikan o hindi tumubo sa tamang posisyon. Kaya kung maagang nawala ng baby tooth ang isang bata, magandang ipasuri ito sa dentista. 4. Pinsala sa ngipin o panga. Isang aksidente, isang pagkakahulog, isang tama sa muka. Minsan, sapat na ito para maapektuhan ang posisyon ng ngipin o panga. Kung nagkaroon ng trauma at napansin mong gumalaw ang ngipin, nagbago ang kagat, o sumakit ang panga, huwag basta hintaying mawala ang sintomas. Mas mabuting ipasuri ito sa dentista. Dahil minsan, ang problema ay hindi agad halata sa panlabas na itsura. 5. Matagal na paggamit ng bote. Isa pang bagay na maaring makaapekto sa oral development ay ang ilang prolonged oral habits, kabilang ang matagal na paggamit ng bote. Hindi ibig sabihin na ang bawat batang gumagamit ng bote ay magkakaroon ng baluktot ng ngipin. Pero ang tagal, dalas, at pattern ng paggamit, kasama ng iba pang factors, ay maaring mahalaga sa development ng bibig at panga. Kaya para sa mga magulang, magandang itanong sa pediatric dentist kung kailan angkop na bawasan o itigil ang bottle use. 6. Bukol o cyst sa bibig o panga. Ito ang hindi pangkaraniwang dahilan pero mahalagang malaman. Sa ilang rare cases, ang isang cyst o tumor sa bibig o panga ay maaring makaapekto sa posisyon ng mga ngipin. Kung biglang may napansing pamamaga, bukol, pagbabago sa alignment ng ngipin, o iba pang kakaibang sintomas, huwag agad mag-self-diagnose. Dental examination ang kailangan para malaman kung ano talaga ang sanhi. Pero may problema ba kapag balukot ang ngipin? Hindi lahat ng baluktot na ngipin ay nangangahulugang may seryosong problema. May mga taong bahagyang hindi pantay ang ngipin, pero wala namang malaking functional problem.
Ang concern ay kapag ang alignment ay nagiging dahilan para maging mahirap ang paglilinis, pagkagat o pagmuya o may kasamang ibang sintomas. At dito pumapasok ang ilang kondisyon na maaaring maiugnay sa dental misalignment. Isa, gum disease. Kapag sobrang siksikan ang mga ngipin, maaaring mas mahirap linisin ang ilang bahagi. Kapag naiipon ang plaque, maaaring tumaas ang risk ng cavities at gum problems. Kaya kung hindi madaling maabot ng toothbrush o floss ang pagitan ng iyong mga ngipin, huwag itong balewalain. Dalawa, bruxism o paggiling ng ngipin. May mga taong pagising sa umaga ay, bakit parang pagod ang panga ko? O kaya, bakit masakit ang panga ko kahit wala naman akong kinakain? Isa sa mga posibleng dahilan ay bruxism o hindi sinasadyang paggiling o pagkikiskisa ng ngipin. Maraming posibleng factors ang bruxism, kaya hindi dapat ipagpalagay na baluktot ng ipin lang ang sanhi. Kung madalas itong nangyayari, magandang magpatingin sa dentista. Tatlo, TMJ problems. Naririnig mo ba ang click, click kapag bumubuka o sumasara ang bibig? O kaya sumasakit ang panga? Ang jaw joint ay tinatawag na temporomandibular joint o TMJ. Maraming posibleng dahilan ang TMJ symptoms at hindi lahat ay dahil sa baluktot ng ipin. Kaya kung paulit-ulit ang sakit o clicking, mas mabuting magpa-dental evaluation kaysa manghula ng dahilan. 4. Problema sa pagnuya o pagkagat. Ito ang isang bagay na madaling mapansin. Kapag kumakagat ka, pantay ba ang pagkakasara ng iyong mga ngipin? Nahihirapan ka bang nguyain ang pagkain? Madalas bang may ngiting unang tumatama? Kung oo, maaring kailangan ng professional assessment para malaman kung may bite problem. 5. Minsan, nakakaapekto rin sa pagsasalita. Ang posisyon ng mga ngipin, dila at panga ay magkakaugnay sa paggawa ng ilang tunog. Sa ilang tao, ang dental o jaw alignment ay maaring may kaugnayan sa ilang speech difficulties. Pero mahalagang tandaan, hindi lahat ng problema sa pagsasalita ay dahil sa baluktot na ngipin. Kung may speech concern, maaring kailanganin ng assessment mula sa tamang healthcare professional. Kailan ka dapat magpatingin? Kung mayroon kang baluktot na ngipin, hindi ibig sabihin na kailangan agad ng braces. Pero mas magandang magpatingin kung mayroon kang una, hirap sa pagmuya o pagkagat. Ikalawa, madalas na pagkakagat sa pisngi o dila. Ikatlo, paulit-ulit na pananakit ng panga. Ikaapat, kapansin-pansing pagbabago sa pagkakaayos ng ngipin. Ikalima, hindi pantay o sobrang pagkasira ng ilang ngipin. At higit sa lahat, kung may pamamaga, bukol, matinding sakit o biglaan pagbabago sa ngipin, huwag itong ipagwalang bahala. Magpatingin sa dentista. Isang bagay na dapat tandaan, kung baluktot ang iyong ngipin, hindi ibig sabihin na marumi ka, nagpabaya ka, o may mali sa'yo. Maraming factors ang maaring involved, kabilang ang genetics, development, oral habits, pagkawala ng baby teeth, injury, at iba pang kondisyon. At hindi rin lahat ng crooked teeth ay kailangang ituwid para lamang sa appearance. Ang pinakamahalaga ay malaman kung healthy ba ang ngipin at gilagid, maayos ba ang bite, at gumagana ba ng maayos ang bibig at panga. Kaya ngayon, tingnan mo ang iyong mga ngipin. May nagsisiksikan ba? May ngipin bang biglang nagbago ng posisyon? Nahihirapan ka bang umunguya? O baka madalas sumakit ang iyong panga? Kung oo, maaring panahon na para magpa-check up. At tandaan, mas madaling maagapan ang problema kapag maagang natukoy. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like ang video at i-share sa isang taong may baluktot o nagsisiksikang ngiipin. At kung gusto mo ng mga video tungkol sa mga sintomas, dental health at mga bagay na dapat nating bantayan sa katawan, mag-subscribe sa channel. Dahil minsan, ang maliit na pagbabago na napapansin natin ngayon ay maaaring mahalagang senyales na dapat nating ipasuri. Ang video na ito ay para sa general health information lamang at hindi kapalit ng pagsusuri at payo ng dentista o orthodontist.